Good morning po to our media partners. We'll be starting na po our media forum. So I'm Lindsay po. I'm from the Communications Management Unit and I will be facilitating today's media forum. To give her opening remarks, I'd like to call on Yusek Rosette Perhere. Good morning, Yusek. Magandang umaga, Lindsay, and good morning to all of you. Welcome to our Friday's Media Forum. Ito pong mga nakaraang linggo ay nakakita po tayo ng pagtaas ng mga kaso sa ating bansa. Nakitaan po natin ng pagbilis ng pagtaas ng mga kaso ang Visayas at Mindanao. Ang lahat po ng mga rehiyon sa Visayas, Region 6, 7, and 8 at Region 5, sa Mindanao din, Region 10, 11, 12, Caraga at BARM, ay nakitaan po natin ang positive 2-week growth rate. Sa kabilang banda, ang National Capital Region naman po ay patuloy pa ring minomonitor dahil nakakakita po tayo ng pagbagal sa pagbaba ng kaso. Gaya po ng National Capital Region, ang iba pa hong lugar sa NCR Plus Bubble tulad ng Laguna, Cavite, Bulacan at Rizal ay nagpapakita rin ng tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso, ngunit ang pagbaba nito ay bumabagal na rin. Patuloy po ang pagbabantay ng inyong kagawaran ng kalusugan sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Kasabay po nito ay ang iba't ibang hakbang at kilos na ating isinasagawa upang mas mapatatag pa rin natin ang ating healthcare capacity, katuwang ang ating mga facilities at ang ating mga regional offices. At upang bigyan po tayo ng ilang updates patungkol sa ating mga ginagawang pagresponde, kasama po namin ngayon si Undersecretary Abdullah Dumama Jr. of our Field Implementation and Coordination Team. Siya po ang team lead namin sa Visayas and Mindanao. Yusek Okang, you have the floor. Maraming salamat, Yusek Rosette. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang update po, sa kabila po ng pagtaas ng bilang ng mga kaso sa Visayas and Mindanao, ay patuloy ang ating pagresponde sa mga kaso at ang pagpapatatag sa healthcare capacity ng mga apektadong rehiyon. Sa kasalukuyan po, aming pong tinututukan ang paghanda ng mga ospital at ng mga temporary treatment and monitoring facilities natin. Ipinag-utos na sa mga pampublikong ospital na bisitahin at pag-aralang mamuli ang kanilang mga surge capacity plans at dagdagan ang bilang ng mga dedicated COVID-19 beds ng hanggang 50% o higit pa ang kanilang ICU beds, no? Samantalang hinihikayat ang mga private hospital natin na dagdagan din ang kanilang bilang ng kanilang dedicated COVID-19 beds. Hanggang 20 to 30% po ang gusto natin sa kanilang mga ICU. Upang matukoy ang iba pang mga kasalukuyang pangangailangan, nagsasagawa po ang mga DOH regional offices natin ng consultative meeting sa mga ospital, local chief executives at iba pang mga stakeholders. Nagkaroon na po ng karagdagang 365 ICU beds sa Region 6 hanggang Region 13 po ito, habang 957 ward beds po ang naidagdag din sa Region 6 hanggang 13 at hanggang sa BARM. Ang kabuuang bilang naman ng TTMF beds sa mga naturang rehiyon ay nasa higit na 88,000 na po. Bagamat may ilang rehiyon pa rin sa Visayas at Mindanao ang hindi nakakamit ang kaukulang 1 TTMF bed per 1,000 population ratio. Amin din pong tinutugunan yung pangangailangan sa karagdagang human resource for health sa pamamagitan ng emergency hiring ng mga healthcare workers. Kabilan din ang pag-deputize ng mga doktor para sa mga priority level 2 hospitals at TTMFs. Nakipag-ugnayan din po ang inyong Department of Health sa uniformed personnel groups gaya ng PNP, Coast Guard at Bureau of Fire Protection para sa pag-deploy ng kanilang mga human resources for health. Pagmula po noong Pebrero, humigit kumulang sa 4,000 HRH na po na-deploy sa mga Region 6,
9, 11, 12 at 13. Parte rin ang pagtukoy ng pangangailangan at kakayanan ng mga health facility ay ang pag-imbentaryo ng ating mga Center for Health Development ng personal protective equipment o kaya ay PPE at iba pang mga life-saving equipment. Sa kasalukuyan po, ang Region 9 ay nakapamahagi na ng about 2.7 million ang halaga ng PPEs at samantalang may nakahandang halos 130,000 pieces po ng PPE sets ang ipinamahagi sa iba't ibang region. Ang mga CHD rin po natin ay nakipag-ugnayan sa PhilHealth, Malasakit Program Office at mga ospital para sa usapin ng COVID claims at financing. Ipinag-utos po ng ating kalihim, Dr. Francisco Duque III, ang lahat ng mga regional directors na makipag-usap sa mga regional assistant vice president ng PhilHealth upang maisaayos ang mga pangangailangang pinansyal ng ospital at mapabilis ang pagbayad sa mga kaukulang pasilidad. Binibigyan din po natin ng pansin ng ating COVID response sa Visayas at Mindanao ang pagpapalawig ng testing capacity ng mga laboratorio at ang pagsasaayos ng referral system sa bawat probinsya. Nananawagan din po kami sa mga LGUs na paigtingin pa po lalo ang paghanap ng mga kaso at ng kanilang mga close contacts upang agaran silang maihatid sa mga TTMF o ospital. Makakatulong ang masinop na contact tracing upang maiwasan ang hawaan at tuluyang maibaba ang bilang ng mga kaso. At habang tumutugon sa pangailangan ng mga apektado ng virus, tinututukan din po ng Department of Health ang pambansang pagbabakuna. Inihikayat po namin ang lahat ng kabilang sa mga priority groups, lalo na po yung ating mga healthcare workers, senior citizen, at yung may mga comorbidities na magpalista kagad sa kanilang mga LGUs upang maisama sa mga mababakunahan. Nakarating na rin po ang dagdag at mas maraming bakuna mula sa COVAX facility sa Cebu at Davao kamakailan. Ngayong umaga lang po may second batch. Kahapon meron pong dumating na 100,000 plus. And then ngayong umaga lang po about 100,000 plus doses. About 210,000 sa kabuuan po. Nais nating, Pfizer po yung dumating kanina at kahapon. Nais nating paigtingin pa ang proseso ng pagbabakuna at paramihin ang mga mabibigyan nito sa lalong mabilis na panahon nang sa gayon malilimitahan ang bilang ng mga taong maaring magkaroon ng malubhang karamdaman dulot ng COVID-19. Ibig sabihin po nito, magkakaroon ng sapat na panahon ng mga healthcare workers at mga hospital na makapagpahinga naman at makabangon sa matinding hirap dala ng pandemya. At ang pinakaimportante po, ang bawat bakunadong mamamayan ay tiyak na mas ligtas laban sa nakamamatay na COVID-19. Maraming salamat po. Thank you very much po, Yusek Dumama. I will now be reading the questions po from our media na nasa chatbox po natin. From Red Mendoza, may mga ilang areas na po ba sa Vismin ang bumababa ang kaso dahil sa MECQ? May ilan rin po bang continuing pa rin ang increase ng kaso? Baka po may, if you have the available data now, Yusek. Sa ngayon, dahil bago lang po yung MECQ, hindi pa po natin nakikita yung resulta nito, no? Pero sa ngayon, gusto rin nating paniwala na yung MECQ o risk restrictions na ito ay makakatulong sa pagbaba ng mga kasong ito. Thank you po, Yusek. Yusek Berhere, may gusto po ba kayong idagdag? Na ipaliwanag naman na ni Yusek Okang Dumama ang estado ngayon sa Visayas and Mindanao at nakapagbigay tayo ng mga detalye
para masigurado natin na alam ng ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay kumikilos para mabigyan ng tugon ang pagtaas ng kaso dito sa Visayas and Mindanao. Sila Yusek Okang Dumama po kasama ng kanilang mga team dyan sa mga lugar na yan ay walang pagod na umiikot sa mga lugar na ito araw-araw para po masiguro natin na hindi po ma-overwhelm ang ating mga ospital at patuloy po nating maipababa ang mga kaso dito sa mga lugar na ito. Thank you po, Yusek. We have a clarification from Greg Gregorio. On the 210,000 doses of vaccine, ilan po ang sa Cebu and sa Davao? If you have the available data din po, Yusek. Yes, ang available data ko lang po ngayon ay nasa Davao. 210,000 po ang nasa Davao ngayon. Mamaya po ay hihingin natin. No? Kagagaling lang po dito yung representative ng US Embassy. At they're saying, ang sabi po nila ay meron din silang ibababa sa Cebu at sa Davao. At they're hoping na baka may dadagdag pa po sila. Thank you very much po, Yusek. I see wala na po akong questions nakikita for you po. Do you have any final messages po para sa ating media partners and to all our viewers po on YouTube before we end po yung session po ni Yusek Okang? Yes, ako po ay nananawagan pa rin sa ating mga kasamahan sa media na kami po ay humihingi ng tulong sa inyo para ho may palawig natin yung impormasyon sa pagbabakuna. Kung meron pong pangyayaring, meron po kaming kasi po alam niyo naman po na kami po ay pro-vaccination at kung may mababanggit kami na mga impormasyon na maaaring confusing, ay maaari po sana ay we are giving you the time and asking you to please clarify with us kung may mga confusion, clarify with us para ho hindi ho magkagulo yung yung ating information na dissemination. Maraming salamat po. Thank you very much po sa oras niyo, Yusek Dumama. Magandang umaga po. Yusek Reset, I will now be proceeding po to the questions submitted by our media partners. Yes, Lindsay, before we start, I'd like to thank Yusek Okang Dumama for accommodating our invite. Nakapagbigay po siya ng detalye at ng mga updates sa mga ginagawa natin sa Visayas and Mindanao. Rest assured that we are managing whatever is happening in Visayas and Mindanao at sa tingin naman po natin ay kayang-kaya pa ng ating healthcare system. Patuloy pa rin po tayong humihingi ng tulong sa ating media partners at sa ating mga kababayan na please get your information from DOH, from our DOH regional offices para accurate po ang ating naibabalita at hindi naman po nagpapanik ang ating mga kababayan. Again, Yusek Okang, maraming salamat po. Thank you. I will now reading the questions na po, ma'am, from Bons Magzumbol. Same pa rin po ba ang explanation ng DOH why there's relative low cases every Tuesday and Wednesday, which is due to non-operational labs on weekend? May we get a statement po on this? Yes, Bons, alam niyo po yung proseso natin at we have always been able to provide you with the process that we have for laboratories. So alam po natin na ang mga laboratories natin, may mandato po sila na lahat po ng positive results at the end of each day by 11:59 PM nung araw na yon ay kailangan ay maisumite nila sa CDRS. Yung line list, pagkatapos nilang maisumite yan, ay naipupush sa COVID kaya at ine-extract po ng ating team 1 PM the following day. And then ito po ay nililinis at saka diniduplicate. So tinatanggal mo natin yung pagkaka-duplicate ng iba, nililinis natin ng datos, and pagkatapos yung generated numbers po, nire-report natin ng 4:00 ng hapon ng kinabukasan. Pagkatapos nating linisin, i-duplicate, i-validate. So yung nakikita ho nating lower numbers, usually Monday to Wednesday po yan, mas mababa ang numero. Hindi lamang po yan because of the non-submission of laboratory results from laboratories. Meron pong mga ilan na hindi nagbubukas talaga ng laboratorio nila kapag Sabado at Linggo. At ang pangatlo, nakikita na din natin talaga na marami na pong hindi nagsasubmit ng laboratories ng samples pag Sabado at Linggo
kasi nga yung operational na laboratories ay nababawasan kapag weekend. So we expect that Monday to Wednesday, talagang mababa po yung naitatala nating kaso. Thank you po, Yusek. From Giselle Ricafort, Secretary Roque said that the NCR Plus might be looking at de-escalation of quarantine classification due to improved numbers. It might be placed under regular GCQ if not MGCQ. Parehas po ba ito sa DOH recommendation? Magluluwag o magstay po ba tayo sa GCQ with heightened restriction? Kailangan natin pag-aralan maigi to, no? So pinag-aaralan natin kung ano yung magiging community quarantine classification natin come June 15 and beyond, no? O sa dulo pala ng June 30 tayo magbibigay. Pero sa ngayon, kailangan i-monitor natin closely kung ano ang nangyayari. Kailangan din natin i-considera na bagamat halimbawa ang NCR is a separate region, ano, kailangan natin makita rin ano ang nangyayari sa mga karatig na rehiyon dahil ito rin ay makakaapekto sa atin kung sakasakali. Pangalawa, kailangan natin tignan yung mga parameters na ginagamit natin. Ang parameters na ginagamit natin para tayo ay makapag-de-escalate would be the number of cases. We use the indicators na 2-week growth rate at saka average daily attack rate. At pinaka-importante, kailangan makita natin na yung PDITR response ng local governments ay kakayanin kung sakaling tumaas uli ang kaso nila. Ito yung mga contact tracing, isolation, testing, at iba pa na meron tayo dyan sa PDITR response. So kapag tayo ay nakikipag-usap sa data analytics group, tinitignan po natin lahat ng aspeto na ito. And then of course, we also look at the social, security, and economic repercussions of this community quarantine classification. So pag-uusapan po natin yan, pag-aaralan po natin na maigi, we are closely monitoring and pag-uusapan yan sa IATF. Thank you, ma'am. We have several questions rin po on pediatric vaccination by Greg Gregorio and Jessel Ricafort. Secretary Galvez said that the government eyes to begin inoculation of younger population by October, as experts are still studying the guidelines for this inoculation. May we ask what are the things being considered for crafting of the guidelines? And DOST says it is open to conduct a clinical trial to determine the effects of COVID-19 vaccines on kids here in the Philippines. What's your position on this po? Greg, for the first question, yung question na by October, sabi ni Secretary Galvez, ano yung kino-consider natin? Number one consideration always will be the supply. Meron ba tayong supplies na maaring maibigay para sa sektor ng populasyon na ito? Tandaan po natin, we are doing prioritization because of the challenge in the supplies of vaccines. And when we prioritize, we use the WHO framework kung saan nauuna ang vulnerable. So looking at that framework and looking at our statistics, nakikita natin, children are the least affected by this virus. They have the least risk of having severe infections from this virus and having to be hospitalized. So with that, tayo po ay naandyan sa posisyon ngayon na because of limited supplies, hindi muna po natin uumpisahan. Pero kapag naandyan na yung mga supplies, of course, the children will be part of this vaccination program. Ngunit nagpalabas din ang Philippine Pediatric Society at Pediatric Society for Microbiology and Infectious Diseases. At pinalabas po iyan at sinabi din naman nila na sang-ayon sila na ipagpaliban muna natin dahil nga kulang pa ang supplies. Pero kung sakaling magiging stable na ang supplies, they recommend na mauna yung mga pediatric patients with comorbidities. So tayo po ay pinag-aaralan lahat yan with our group of experts, of course. But right now, our position until the supplies are here, we cannot recommend that children be included in our priorities for vaccination. The second question from Giselle Ricafort, yes, we are open to that. Kung matatandaan nyo, nung nag-uumpisa po yung mga clinical trials para sa mga bakuna, last year, sabi natin, di ba, ang bakuna maaari magkaroon ng epekto sa bawat race, no? Hindi po siya nagiging pare-pareho ang epekto sa bawat race, sa bawat bansa, no? So it might be different for the race in other countries compared to us. So maganda talaga kung meron tayong sarili natin na test or clinical trials na isasagawa para sa ating mga kabataan. Sa ngayon po, meron po tayong 3
na nagki-clinical trial dito ng mga bakuna, yung Janssen, yung Clover, at saka yung Sinovac. And of late, we heard na mukhang nagko-contemplate ang Sinovac to revise their proposal para dito sa pagki-clinical trial dito. So antayin natin po at magbibigay kami ng information in the coming days. Thank you, Yusek. Regarding questions naman po of vaccinating children with comorbidity, among 12 to 15 years old, sakaling mag-roll out na po sa Pilipinas at may sapat na supply, sino-sino po ang uunahin sa kanilang hanay or magkakaroon din po ba ng prioritization sa mga batang may comorbidity? Palinaw na rin po kung pwede nang magpapabakuna ang may comorbidity na minors. Yes, no? So Aiko, na sagot ko na yata yon, ano? So nagbigay ang Philippine Pediatric Society at Pediatric Society for Microbiology and Infectious Diseases ng kanilang official position na sinasabi nila kung sakali na ang supplies ay stable na at magbabakuna na tayo ng mga bata, they recommend na mauna ang mga batang may comorbidities. Pero sa ngayon, Giselle, hindi pa ho natin ipapatupad yan. Katulad po ng sinabi ng ating vaccine cluster, and based on the recommendations of WHO, they would prefer that the COVAX vaccine still be used for adults with A2 and A3 na sector. So ngayon po, hindi muna po natin gagawin yan nakasama. No? Pag-uusapan pa rin po natin yan, and we will see if the supplies will stabilize in the coming days. Rest assured, sa mga nanay na meron pong mga anak, especially those children with comorbidities, tayo po ay kailangan din maintindihan natin na yung supplies nga po ay hindi pa enough. But pag dumating na ho yung mga supplies at naging stable na tayo, we will be including these children in our priority population. Thank you, Yusek. From Bons Magzumbol, how do family members of the healthcare workers avail vaccine as part of the A1 priority group? Actually, ito, Bons, hindi na po natin sinama sa ating protocols to. This was a verbal this was actually a pronouncement at ito naman ay napagkasunduan din. Pero lahat naman ng itong sinasama natin sa prioritization framework will all be dependent on supplies. So kailangan lang po mag-stabilize yung supplies para makasama po ang mga ganitong sektor sa ating mga pagbabakuna. So sa ngayon, ang ating pong priority pa rin is A1 to A3 and also A4 is starting already. So dyan muna po tayo mag-focus, and once supplies are stable, we can be able to include the other sectors of the population. Thank you, Yusek. From Greg Gregorio, with the bulk arrivals of vaccine doses in the Philippines, when do we see the possibility of having population protection, if not the long-term goal of herd immunity? Well, Greg, alam mo yung herd immunity is a long-term goal or a goal of every nation. Yun yung gusto lahat ng mga bansa, no, so that we can be able to have this immunity for our population. But right now, we are targeting the population protection, no? So ito pong sinasabi nating population protection na ito yung focusing on specific areas that will give us more impact in vaccinating. So for NCR plus 8, ito po yung ating iniestima na hopefully by the end of the year, we will achieve this, no? We will be able to achieve this with depending to, no, on the supplies that will come in. Pero ang kailangan natin balikan din, itong population protection also speaks of us here in the country being able to vaccinate those most vulnerable. Because once you protect or once you vaccinate those most vulnerable, the healthcare workers, the senior citizens, and also those with comorbidities, you get to see the reduction in hospitalizations and deaths. At yan po ay makakapagbigay din ng proteksyon sa ating populasyon. Thank you, Yusek. From Aiko Miguel, may established plan na po ba ang government para sa pagsasagawa ng clinical trial for children? When do we plan to start this? Meron ng pag-uusap, no, Aiko, so sinabi ko kanina, we had a meeting last night with the Department of Science and Technology along with all of our experts. So ngayon po, tayo po ay nagsasagawa ng pag-aaral pa rin kung ano ang dapat. Pero ang katulad nga ng sinabi kahapon, may mga sinasabi that there are this intent, no, coming from some manufacturers to have clinical trials for children here. So pinag-uusapan pa yan, Aiko, at titignan natin kung ito ay matutuloy at kung paano natin ito gagawin.
Thank you, Yusek. Question po from Red Mendoza. While we cannot say where is the epicenter ng mga increasing infections, is it still safe to say na ang parang bellwether or parang overall trend in the national COVID infections is still in Metro Manila and that Mindanao is now slowly catching up sa rate of infections? Red, mahirap mong sabihin yan. Ano? Unang-una, ang epicenter, kapag ginamit mo yung term na yan, yan yung pinanggagalingan ng infection at saka nandyan yung burden of the disease. Pag tinignan natin ngayon yung mga burden, no, sa bawat rehiyon, makikita natin ang NCR averages 10 to 12% contribution to the totality of cases. At makikita natin ang kabuuan nga kapag pinag-usapan natin ay Mindanao, for example, it contributes about 30% of the cases. But singling out Davao City, it just contributes about 6 to 7% of the cases. So hindi po tayo nandun sa estado para maging comparison ito. Davao City and NCR cannot be compared. Unang-una, NCR is a region, Davao is a city. Second, yung count ng cases, hindi lang yan ang ating ginagawang comparison for us to have an accurate conclusion or an accurate diagnosis of what's happening. Kailangan tinitignan din natin yung ibang factors. Aside from the number of cases, we look at healthcare utilization, we look at the local government's response also and the national government's response. And that's the time that we can say kung ano man yung difference ng isang lugar dun sa isang lugar. But definitely, you cannot compare a city with a region. If we look at the whole region 11, at tinignan natin din at ikukumpara sa NCR, again, ang hirap i-compare kasi napaka-different ng setting nila doon, iba ang resources nila doon, marami pang ibang bagay. No? So I recommend that we do not compare, but we can see really that the rise in cases ay unti-unti talagang tumataas dito sa Region 11, specific sa Davao City, and meron siyang mga factors ngayon na na-identify tayo, katulad nung clustering sa workplace, na-identify natin yan sa kanila, kaya biglang tumaas ang kanilang kaso. Dito sa NCR, we can see it's coming from the communities. Thank you, Yusek. From Lay Alvis, may rekomendasyon na po ba ang DOH para sa pagdaraos ng nalalapit na eleksyon at kampanya ng mga kandidato? Pinag-usapan na to, Lay, no? So I saw a communication the other day, no, kung saan meron na pong mga pauna na mga paghingi ng mga rekomendasyon. And katulad po ng lagi naming sinasabi, it's still the same, no? We need to practice the health protocols para makapagdaos tayo ng safe na eleksyon. Ngayon, pagdating po dun sa mga oras, no, na magkakampanya na, mag-e-election, kailangan i-assess po natin uli. Kamusta po ba yung mga number ng cases? Hindi po ba tayo nagkakaroon ng increased transmission at that time? Ang ating po bang mga ospital ay maluwag during that time? And we can be able to recommend further. But for now, what we are saying, of course, kailangan susundin natin lahat ng health protocols. Pangalawa, kailangan nakakonsider yung apat dapat. May adequate ventilation yung lugar, kailangan may adequate spacing, kailangan merong personal protection ang mga tao, no? Yung 3 C's napaka-importante, that of crowded places hindi pwede, yung closed settings dapat may adequate ventilation, at saka dapat yung conversations at saka iba pang activities within that closed setting, kung isasagawa yan sa closed setting, ay very minimal. So pag-uusapan po natin yan with the other government agencies, and I think IATF will be on top of this. Thank you, ma'am. Another question from Lay Alvis. Ano po ang masasabi ng DOH sa reports na may mga nagsisinungaling tungkol sa kanilang comorbidity para mabakunahan gaya sa Cebu City? Kaya nga po tayo merong screening doon po sa ating mga vaccination sites. So kaya rin po siguro ang ating regional office ay nakapagsabi na nahuli nila, no? They were able to identify these people kasi we do screening. Kapag ka po tayo ay nag-master list, nagsusumite ang ating mga kababayan ng kanilang mga apparent comorbidities. Pagdating nila dun sa vaccination site, kaya sabi natin, we need proof or evidence, no? Na kailangan mapakita nila na sila talaga ay may sakit. So ang ni-require natin, kailangan meron silang reseta, kailangan ng 6 months before, meron silang medical certificate, 18 months before pwede
pwedeng mga laboratorio. So yan ay ine-evaluate ng ating screeners. At pag nakita nila na hindi siya authentic, and then we will just tell them na hindi nyo pa turn and you just need to go back. So ganun po yung ginagawa natin. So I think kailangan lang pag-igtingin natin ang pag-screen natin. Actually, makikita ho natin talaga na yung kagustuhan ng mga tao magpabakuna na andyan. And nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan. Lahat po tayo mababakunahan at that appropriate time. Inaantay lang ho natin yung pagdating ng mga iba pang bakuna, pero sa ngayon, atin lang pong antayin na turn na talaga natin. Hindi natin kailangan na i-fake na meron tayong sakit kasi dadating din po yung punto na babakunahan din po kayo. Unahin muna po natin yung mga vulnerable natin sa ngayon and we will have our proper time. So you don't need to fake your documents, hindi nyo kailangan magsinungaling na may sakit kayo, mabibigyan po kayo kasi karapatan nyo po yan. Thank you, ma'am. Ma'am, if okay with you, I will now be going through some questions from our chat box po. Go ahead. Okay, from AC Nichols po, from CNN. May we get a reaction on this? US CDC says a higher than expected number of young men have experienced heart inflammation after their second dose of Moderna and Pfizer shots. Is the DOH also looking into the risk of this condition? Well, tinitignan natin yan. Siyempre kapag may lumalabas na mga ganitong articles or mga ebidensya na lumalabas sa ibang bansa, atin pong agad na tinitignan yan at pinag-aaralan po ng ating mga eksperto. So sa ngayon, pinag-aaralan pa lang ho natin yung mga lumabas na mga articles dito. Ang ating mga experts ay nag-uusap na ukol dito at magbibigay po tayo ng ating rekomendasyon o kaya ay komento ukol dito in the coming days. Thank you, Yusek. We have several questions regarding po sa paglabas po ng ng fully vaccinated senior citizens in GCQ and MGCQ areas. May we get DOH reaction on this po? Well, ito po ay napag-usapan kahapon sa IATF at ang pinag-usapan nga ay ito ay ipapatupad natin start June 16. So nananawagan po tayo sa ating mga nakakatanda, ating mga senior citizens na fully vaccinated in areas na meron tayong general community quarantine o kaya yung MGCQ na area. So maaari kayong lumabas pero kailangan po, kayo po ay nagsusuot pa rin ng mask, kailangan naka-face shield, kailangan gagawa pa rin ng physical distancing, wag po kayong pupunta sa mga matataong lugar, at kung maiiwasan naman po, wag na po tayo masyado magtatagal, especially in enclosed spaces. Atin pong limitahan ang ating interaksyon kapag tayo ay nasa labas, gawin lamang yung dapat nating gawin. Katulad ng kung kailangan mag-ehersisyo sa parke, napakaganda ho yan para sa ating senior citizens, napakaligtas din. Dahil nasa open space po kayo, wag lang kayo sasama dun sa mga maramihan ng mga tao. So ang bottom line lang po, pinapayagan po ng ating gobyerno na makalabas na ang ating mga senior citizens start June 16 na fully vaccinated. Yun lang pong may 2 doses ng bakuna para dito sa COVID-19. Kayo po ay pinapayagan pero kailangan mag-iingat po kayo. Kayo po ay dapat susunod pa rin sa ating minimum health protocols para hindi po tayo nagkakaroon pa ng infeksyon. Tandaan po natin, maaari pa rin kayo magkasakit at maaari pa rin po kayo makapanghawa. So nananawagan din po kami sa ibang mga senior citizens na hindi pa po nababakunahan. Magpabakuna na ho tayo para ma-enjoy nyo rin po yung incentive na pwede ho kayong lumabas, makapag-ehersisyo sa labas, makipagkwentuhan sa mga kapwa senior citizens na fully vaccinated na rin. From Greg Gregorio Yusek, is the poor compliance to minimum public health standards the reason po ng pagbagal ng pagbaba ng cases sa NCR Plus and the increasing cases in other regions po? No, Greg, we've always said that, no? Na maraming factors, hindi lang yan compliance to protocols. Meron yang mga factors na titignan natin na maaring pang sarili or individual, maaring pang komunidad, maaring galing sa gobyerno or sa local government. So lahat yan ay tinitignan natin. So pag tinignan natin yung formula ng chain of transmission, makikita natin, unang-una, syempre, yung ating pag-comply sa protocols. Pero meron pa ring iba, katulad ng pagsasagawa natin nitong local government and national government response, yung ma-shorten natin from detection of cases for them and isolation of cases. Ibig sabihin, kailangan
maipaikli natin itong oras na ito para hindi nagdadami ang mga kaso. We have to break that chain of transmission. So whenever a person is identified to be a positive case, kailangan within 24 hours isolated siya. So yan po ang goal natin ngayon na sinasagawa with our local government so that we can break the chain of transmission. Pangalawa, maari rin na ito ay cause ng variants. Pag tinignan ho natin yung ating mga spread ng mga COVID-19 variants sa buong bansa, nakita ho natin that we have already detected 4 types of variants in different regions of the country. And we can say, based on evidence, that these variants increases the transmissibility of this virus. Kaya nakikita natin yung mas mabilis na pagtaas ng kaso. So hindi lang dahil sa hindi sila nag-comply sa protocols, marami pa hong factors na kailangan natin i-consider para tayo po ay magkaroon ng manageable at ma-manage po natin itong mga pagtaas ng kaso. Kailangan lahat ng mga tinukoy natin ay na-address natin. Kailangan maayos ang PDITR response, kailangan ng mga tao sumusunod sa protocols. Kailangan na shorten natin from detection to isolation, and most importantly, karagdagan na protection sa atin, magpabakuna tayo kapag eligible na po tayo. Thank you, Yusek. From Julia Ornedo, when can we expect vaccination in LGUs to normalize now that we've received 3.2 million doses? An SWS survey found that majority of Filipinos comply with health protocols. 75% always wear masks, 53% always use face shields. Does this match the DOH observation since the increase in cases was partly attributed to poor adherence to health protocols? Katulad ng sabi ko, no, si Julia muna ang sagutin ko. Katulad ng sinabi ko, marami tayong factors na kailangan i-consider para masabi natin kung bakit tumataas ang kaso. It is not solely na sinasabi natin na kaya tumataas ang kaso ay dahil sa mga kababayan natin na hindi sumusunod sa minimum health protocols. Marami pa hong ibang factors na kailangan i-consider. Kailangan natin i-consider yung may variants na tayo dito sa ating bansa. Kailangan natin i-consider yung response din na ginagawa natin sa local at saka sa national government. Ito is a multitude of factors na kailangan ma-address isa-isa para tayo magkaroon ng pagbaba ng mga kaso dito. I just want to share this information. So we got this report. This is a report from May to June. It's May 11 to June 1 coming from the DILG. And this May 11 to June 1 is regarding the violations of individuals for minimum health protocols. And for this very short time, they were able to apprehend, these were recorded violations, 50,000 individuals not wearing face masks, 613 violations for mass gatherings, and 13,882 individuals not implementing physical distancing. So iyan po, napakalaking factor niyan para sa atin. But as I've said, there are a multitude of factors na kailangan pa rin natin i-consider. Lindsay? Thank you, ma'am. Another question, ma'am, if we could still accommodate po. Sige, go ahead. Opo. For those faking their comorbidities, will they be liable po sa law on notifiable diseases? Again? Will they be liable po sa law on notifiable diseases? They're pertaining to those faking their comorbidities po. Yes, no? So kapag tayo ay nagbibigay, hindi lang dyan, baka hahanap pa tayo ng ibang batas na pwede nating makita, no? At pwede nating gamitin. Pero yung pag nagpa-falsify po kasi tayo ng mga sakit natin, katulad niyan, it's going to be on public record, meron po yung mga penalties na. Meron na ho tayong bina-violate niyan sa ating mga existing laws in the country. So atin pong binabalaan at atin din pong binibigyan ng advice ang ating mga kababayan. Don't go to that strategy. Hindi niyo po kailangan gawin yan. Mag-antay lang po tayo at dadating ang mga bakuna para mabakunahan po tayo lahat. Thank you po, Yusek. I guess yun na po yung mga questions natin. Maybe you have your final messages po. Yes, Lindsay, no? So unang-una gusto natin magpasalamat sa ating mga kasama sa media, no, na alam po namin nakatulong namin kayo sa pagpapakalap ng tama at accurate na information.
Sa pagtatapos po ng ating media forum, mahalagang alalahanin natin na dapat sinusunod natin ng mahusay ang lahat ng paraan na meron tayo upang labanan ang COVID-19 sa lahat ng lugar sa ating bansa. Nasaan man tayo, maging sa gitna ng biyahe, sa ating mga trabaho o maging sa loob ng ating mga tahanan, tiyakin po natin na sumusunod tayong lahat sa ating minimum public health standards para sa kaligtasan nating lahat. Kasabay po nito, nananawagan po ang Kagawaran ng Kalusugan sa lahat ng ating mga local government units, mga lokal na pinuno at mga leader ng ating komunidad. Ipatupad po natin na mabuti ang minimum public health standards at maging alisto po tayo sa pagbabantay ng ating komunidad. Kaligtasan at kalusugan ang layunin ng ating mga interventions, kaya't ipatupad po natin ito ng mabuti. Bilang mga pinuno at leader ng ating mga komunidad, ang boses niyo po ang dapat nagiging gabay sa ating bansa. At nang sa ating mga kamay, nasa ating po mga kamay ang kapakanan ng buong bansa. Maging mahusay po tayo sa ating pagpapatupad pagkat ang ating kaligtasan ay siyang susi ng muli nating pagbangon. So gusto ko lang hong idagdag na sana po ay tuloy-tuloy pong tumaas ang kumpiyansa ng pagbabakuna sa ating bansa. Kung tayo po ay eligible na, nakapagpa-master list na po, magpabakuna na po tayo. And don't ever forget your second dose. Ang second dose po ng bakuna ay napaka-importante para ibigay sa inyo ang full protection ng vaccine. Vaccine is not the only key for us to be able to end this pandemic. Vaccines plus minimum public health standards ang kailangan natin na tuloy-tuloy nating ipatupad para po tayo ay magkaroon na ng better everyday according to Dr. Nina Castillo Calandang. Maraming salamat po. Happy weekend and we will see you